Sa pagpasok ng bagong dekada, mas malinaw kaysa dati na ang Philippine Army ay hindi na lamang umaasa sa lumang kagamitan, luma na ring estratehiya, at outdated na teknolohiya. Sa harap ng patuloy na pagbabago sa seguridad ng rehiyon, mula sa internal threats hanggang external challenges, kinailangan ng Pilipinas ang isang hukbong panglupa na moderno, mabilis, mas eksakto, at higit sa lahat, handang lumaban gamit ang mga makabagong armas. Ito ang bagong mukha ng Philippine Army, isang force na hindi na basta sumasabay lang, kundi handang makipagsabayan sa mga modernong militar ng mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagong sandata, sasakyan, at sistema na bumabago sa anyo ng hukbong katihan, at paano nito hinuhubog ang susunod na henerasyon ng depensa ng bansa. Sa mga nakaraang taon, naging sentro ng modernisasyon ang pagpapalakas ng firepower at mobility. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagdating ng mga bagong infantry weapons. Kung noon ay M16A1 at M14 ang karaniwang hawak ng tropa, ngayon ay mas advanced na ang kanilang standard rifles, mas maaasahan sa close quarters combat, mas matatag sa matinding kondisyon, at mas eksakto ang pagbaril kahit sa malalayong distansya. Kasama nito ang modernong optics, night vision attachments, at mas ergonomic na disenyo ng barrel at stock. Hindi man inilalabas ang kumpletong detalye ng lahat ng ginagamit, malinaw na ang Philippine Army ay may access na ngayon sa armaments na pasado sa standards ng modern warfare. Bukod sa standard rifles, malaking pagbabago rin ang pagkuha ng mga bagong machine guns at designated marksman rifles. Malaki ang impact nito sa tactical squads dahil nagbibigay ito ng mas solidong support fire, mas kontroladong suppression capabilities, at improved precision shooting. Sa bawat platon, mas mataas na ngayon ang kakayahang mag-operate sa gabi o sa mahamog na lugar dahil sa mas moderno ring thermal at night vision devices. Kung ikukumpara sa mga kagamitan noong nakaraang dekada, ang improvement ay halos 2 henerasyon ang layo. Ang dating limitado sa araw ang operasyon, ngayon ay kaya na ring tumakbo ng epektibo sa gabi. Ngunit hindi lamang small arms ang nagbago, isa sa pinakamalaking milestone ay ang pagdating ng artillery systems na tunay na game changer. Ang dating self-propelled artillery at howitzers na halos kumpiyansa lang ng kalaban, ngayon ay napalitan ng modernong 155mm towed at self-propelled systems na kayang magbigay ng long-range, high-precision fire support. Ang mga bagong artillery units ay may mas mabilis na deployment time, mas accurate na targeting, at mas advanced na fire control systems. Sa modernong battlefield, hindi na sapat ang basta malakas ang putok, dapat mabilis, eksakto, at may kakayahang umatras agad bago ma-counterstrike ng kalaban. Ito ang ibinibigay ngayon ng modernized artillery. Kasabay ng artillery modernization, malaking hakbang din ang pagkuha ng multiple launch rocket systems, na dati wala ang Army. Ito na ang isa sa pinaka-importanteng pag-upgrade dahil kayang mag-deliver ng massive firepower sa malayong distansya, isang capability na noon ay tanging mga first world militar lang ang may kakayahan. Sa mga sitwasyong nangangailangan ng heavy fire support, anti-area denial, o pagtama sa critical enemy positions, ang ganitong klase ng rocket artillery ang nagiging force multiplier. Sa madaling salita, sa isang pindot lamang ay kaya nitong baguhin ang takbo ng buong labanan. Kung pag-uusapan naman ang armor at mobility, hindi rin nagpapahuli ang bagong fleet ng armored personnel carriers at light armored vehicles. Dati, napakalimitado ng armored units ng Army, ngunit ngayon ay mayroon na itong modernong wheeled at tracked vehicles na mas ligtas, mas mabilis, at mas flexible depende sa terrain. Ang mga modernong APC ay may mas makapal na armor, mas advanced na communication systems, at may modular design kung saan pwedeng lagyan ng automatic grenade launcher, heavy machine gun, o remote weapon station. Ibig sabihin, hindi na kailangang ilabas ang sundalo para lang mag-operate ng heavy weapons, mas ligtas, mas mabilis, at mas lethal. Kasama rin sa mobility upgrades ang pagdami ng tactical vehicles gaya ng light utility trucks, 4 pinarami ng 4 na combat vehicles, at special operations platforms na nakalaan para sa mabilisang operasyon sa bundok, lungsod, at remote areas. Malaking tulong ito hindi lang sa combat operations kundi pati sa disaster response. Ang Philippine Army ay hindi lamang pangdigma, malaking bahagi ng kanilang misyon ang humanitarian assistance at rescue operations, kaya natural na kailangan nila ng modernong sasakyan na kayang magdala ng supplies, magsalba ng tao, at mag-operate kahit sa matinding baha o landslide-prone areas. Mas lalo pang lumakas ang Army pagsapit ng pagdating ng mga combat and support drones. Sa makabagong panahon, ang impormasyon ang pinakamahalagang sandata. Ang drone technology ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa larangan ng intelligence, surveillance, at reconnaissance.
Kung dati ay inaabot ng oras o araw bago makakuha ng real-time na impormasyon mula sa ground units, ngayon ay kaya nang makita ng Army ang galaw ng kalaban mula sa himpapawid sa loob ng ilang minuto. Ang mga small tactical drones ay kayang gamitin ng infantry sa reconnaissance ng small area, habang ang mas malalaking drones ay ginagamit sa monitoring ng malawak na territories, border patrol, counter-insurgency operations, at disaster assessment. Bukod dito, nagbubukas na rin ang Army sa posibilidad ng paggamit ng unmanned combat platform sa hinaharap. Sa larangan ng communications at battle management, malaking pagbabago ang nadala ng mga bagong digital systems. Ang modernong Army ngayon ay hindi lang basta nagpapalitan ng mensahe sa radyo, gumagamit na ito ng encrypted communication equipment, portable command systems, at mas advanced na interoperability tools. Ang mga bagong kagamitan ay pumipigil sa enemy signal interception, nagpapabilis sa command decisions, at nagbibigay ng mas malinaw na operational awareness sa field commanders. Sa modernong labanan, hindi sapat ang firepower kung walang mabilis at malinaw na impormasyon. Ang implementasyon ng digital battlefield networks ang nagpalakas ng coordination sa pagitan ng infantry, armor, artillery, at support units. Kasama rin sa bagong kagamitan ang pag-upgrade ng anti-armor at anti-air capabilities. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang pangangailangan para sa mas epektibong panlaban sa armored threats at mababang lipad na aircraft. Kaya naman mas modernong anti-tank guided missiles ang unti-unting pumapasok sa arsenal, na kayang tumama sa target ng eksakto at may sapat na armor penetration power para poksain ng armored vehicles o fortified positions. Para naman sa air defense, merong mga portable at vehicle-mounted systems na kayang sumagot sa low-level aerial threats tulad ng drones at attack helicopters. Unti-unti, binubuo ng Army ang layered defense na dati ay kulang na kulang sa capability. Pero marahil ang pinakamahalagang aspeto ng modernisasyon ay ang pagsasanay at pag-adapt ng tropa sa bagong teknolohiya. Hindi sapat ang magkaroon ng modernong armas, dapat marunong itong gamitin ng tama, mabilis, at may tamang disiplina. Kaya malaki ang investment ng Army sa training programs, joint exercises, at international defense partnerships. Nakikipagsanay ang mga sundalo sa iba't ibang bansa para matutunan ang paggamit ng advanced weapon systems, tactical coordination, urban warfare, counter-insurgency, at cyber defense. Lahat ng ito ay nagpapakita na hindi lamang equipment ang pinapalakas, pati ang tao ay ginagawang mas mahusay, mas matatag, at mas handa sa anumang panganib. Habang papalapit ang mga susunod na taon, lalong lumilinaw na ang Philippine Army ay nasa gitna ng malawakang transformation. Hindi lamang ito tungkol sa bagong armas o sasakyan, ito ay tungkol sa paghubog ng isang makabagong puwersa na kayang protektahan ang bansa sa isang panahon kung saan mabilis nagbabago ang banta at teknolohiya. Mula sa armor hanggang artillery, mula sa drones hanggang digital networks, at mula sa small arms hanggang rocket systems, ang bagong henerasyon ng Philippine Army ay isang force na hindi na pwedeng baliwalain ng sinuman. Ito ang simula ng isang hukbong handang lumaban, handang magtanggol, at handang magdala ng modernong kapayapaan sa Pilipinas.